Hey guys, welcome back to my channel. So by the way guys, this is the fourth and the last part of our VA series. So if you're new to my channel, don't forget to hit that like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. So pag-uusapan natin today ang mga dapat nyong malaman bago kayo pumasok sa pagiging virtual assistant. And I'm gonna answer some of the commonly asked questions ng mga aspiring virtual assistants natin. Yung mga isasagot ko dito, most of them, it's actually based on my experience or experience din ng mga kakilala ko. So, I hope you watch this video till the end and may mapulot kayong mga aral dito sa video na to. First question, pwede ba mag-apply kahit wala kang experience sa pagiging virtual assistant? Ang sagot dyan is yes, pwedeng-pwede ka mag-apply. Easiest way for you para makapasok, if wala ka pang confidence, is mag-try ka mag-apply sa mga agency. Lagi ko sinasabi sa agency is nagbibigay sila ng mga free courses and trainings na makakatulong sa iyo sa pag-i-start mo bilang virtual assistant. Second question, madali lang ba maghanap ng clients? Well, depende yan sa sipag mo. Nung nagsisimula pa lang ako as a virtual assistant, wala akong pinipili. Nag-a-apply ako whether it's a direct client or in an agency. So, lalong-lalo na ngayon, apply lang ako ng apply kasi medyo madami na din kasing nag-transition sa pagiging virtual assistant. So, asahan mo madami kang makakalaban kapag nag-apply ka. Yung iba, mabilis sila makahanap ng client. Yung iba naman, inaabot ng ilang buwan or minsan taon pa bago sila makakuha ng client. Iba-iba kasi yan ng pwedeng mangyari. Pwedeng mabilis ka makakuha ng client. Pwede ding matagalan kang kumuha ng client. So, lagi kong sinasabi na kapag halimbawa hindi kayo natatanggap or hindi napapansin yung application nyo, that means to say na may dapat kayong baguhin. It's either sa application mo or baka hindi ka talaga para doon. Next is, kailangan ba magaling ka mag-English? Para sa akin, hindi naman talaga kailangan na super galing kang mag-English. Ang kailangan nyo lang is nagkakaintindihan kayo ni client. Kasi hindi naman lahat ng clients is US-based. May mga ibang client na galing sa ibang bansa. May mga Russian, pwedeng galing din sa part ng Asia, which is yung iba hindi naman talaga ganun din kagaling at hirap din mag-English. So, ang kailangan nyo lang talaga is may pagkakaintindihan kayo sa isa't isa. Anong benefits ang makukuha mo pag nag-virtual assistant ka? Bihira kasi yung may nagbibigay ng benefits eh. Usually, nakikita ko lang na may nagbibigay ng benefits is sa agency. Hindi lahat. May bilang lang sa daliri ko yung nakikita ko na merong benefits na binibigay. So, kailangan talaga ikaw ang maghuhulog at kukuha ng sarili mong benefits like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, insurance. Next is, magkano dapat ang starting rate? Para sa akin, sa panahon ngayon, ang pinaka-acceptable na starting rate is $6 per hour. Know your worth, guys. Malaki pa rin matitipid ni client dyan sa $6 na ibibigay nila sa atin per hour. Kasi isipin mo, ikaw yung magbabayad ng kuryente mo, ng internet mo, tsaka ikaw din yung bibili ng mga gamit mo yun, like yung laptop, like yung headset. So, hindi naman sila yung bibili niyan, ikaw. $6 per hour yung pina-acceptable. Wag na kayong tatanggap ng $3 per hour kasi lugi kayo dyan. Para lang kayo pumasok sa BPO pag tumanggap kayo ng ganyang offer. Tapos, lugi ka pa kasi wala namang benefits. Kayo na din ang magbabayad ng SSS nyo, Pag-ibig, kukuha ng insurance. So, minsan kulang pa nga yung $6 na yan eh. Pero kung nagsisimula ka pa lang, okay na yung $6 per hour. Naiintindihan ko naman yung iba na tumatanggap ng $3 per hour as a starting rate. Lalo-lalo na yung nagta-trial and error pa lang sa pagiging virtual assistant. Pero sobrang baba niyang $3 per hour. Lugi kayo dyan. Dumating din naman ako sa part na tumanggap ako ng $3 per hour. Pero, yun yung time na nag-i-start ako like 2 years ago. And, may mga bonus din naman kasi yun, kaya tinanggap ko pa rin. Ilang clients ang pwede? Pwede kayong kumuha as much as you can. But, you need to make sure na hindi bababa yung quality ng work nyo. Kasi yung iba ginagawa, kumukuha na madaming client tapos sabay-sabay. Imaginein mo yung iba ang ginagawa nila. 3 call sabay-sabay. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano nila ginagawa yung 3 call sabay-sabay. Pero, bumababa kasi yung quality pag ganon. When I started as a VA, 3 yung clients ko, 2 calls
at saka isang lead generation, pero magkakaiba siya ng oras. But now, isa lang muna kasi nawawala yung sense kung ba't ako nag-transition na sa virtual assistant, which is, ang goal ko talaga is magkaroon ng more time sa family. Which is, nung 3 yung client ko, hindi yun nangyari kasi nag-work ako ng almost 15 hours per day. Minsan, wala kang tulog, patsi-patsi lang yung tulog mo, padala-dalawang oras lang. Tapos hindi mo na nakakausap yung mga anak mo. Kaya ngayon, isa lang muna yung client ko, lalo-lalo na magde-December, so madami tayong mga ganap. Baka next year na lang ulit ako maghanap ng additional client. Pero dapat talaga, kapag nasa ganito kang industries, meron kang at least 2 clients para kapag nawala yung isa, meron ka pang isa. Tuloy-tuloy lang yung income kahit papano. Stable ba ang ganitong klase ng industry? Yung totoo, gusto nyo malaman? Well, hindi. Kasi pwede kang ligwakin ng client mo anytime. Kapag hindi niya na-feel na nag-grow yung company niya sa'yo, or tinopak lang siya, pwede ka niyang tanggalin. Pwede ka niyang tanggalin whether bago ka lang or matagal ka na sa company, 2 to 3 years ka na sa kanya. Kapag sinabi niyang stop na, nawalan siya ng budget, stop na. To be safe talaga, kailangan kang merong at least 2 clients. Yung lagi kang may backup, whether may business ka, additional client, or meron kang savings, para kung if ever na mawala yung client mo na yun, is meron kang backup. Magkakaroon na ba ako ng work-life balance? Well, depende yan. Kung marami kang client, mahihirapan ka pa rin mag-work-life balance. Pero kung isa lang client mo, katulad ko, nababalance ko naman siya. Walang masyadong stress pag isa lang yung client. Ma-stress ka lang kapag nararamdaman mo naliligwakin ka. Minsan nakakapraning din kasi na feeling mo kapag may mali ka lang konting nagawa, parang feeling mo tatanggalin ka na agad. So dati kasi nung 3 yung clients ko, 2 yung calls, 1 lead gen. So sa tingin nyo, saan ko ilalagay doon yung work-life balance? Di ba wala? So ngayon, nung isa lang yung client ko, medyo nakakapag out of town, basta dala ko lang yung laptop ko palagi para makapag-login pa rin ako kapag oras na ng trabaho. Last one, kaya ba talaga kumita ng 6 digits? Depende din yan. Kasi masasabi ko dyan is, depende siya sa niche, depende kung gaano kadami yung client mo, and depende sa task mo. Like, say for example, manager ka or software engineer ka. Like, kung kakilala ko, ang rate niya is $2,500 per month. Depende yan sa sipag mo. Pero masasabi ko na hindi yun ganun kadali. Posible pero mahirap. Baka yung iba may sarili ng agency yan, kaya sobrang laki ng kita nila sa pag-virtual assistant. Kasi yung iba ang ginagawa din nila is nag-outsource sila. Kumukuha sila ng madaming clients tapos ina-outsource nila, like pinapasa nila sa kakilala nila o nag-hire sila ng aspiring virtual assistant tapos hati sila sa sahod. Like pwedeng 70-30 or 50-50 sila sa sahod, depende sa pag-uusapan nyo. Pero ako never kong ginawa yan kasi pangalan ko yung nakasalalay. So ayun guys, alam ko madami pa kayong katanungan sa pagiging virtual assistant. Alam ko hindi pa ako dito nagtatapos yung mga videos ko about pagiging virtual assistant. And don't worry guys, this is not the end of our virtual assistant videos. Mag-upload pa rin ako ng mga gantong videos or gantong content paminsan-minsan. Kaya kung meron kayong question, ilagay nyo na yan sa comment section para matry nating ma-discuss yan sa mga susunod nating videos. And if you're new to my channel, don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong videos. Sana marami kayong napulot na aral and good luck sa inyong VA journey. So see you on our next vlog. Bye!